Nakahain ngayon sa mababang kapulungan ang isang panukala para i-decriminalize ang prostitution. Ibig sabihin, hindi sasampahan ng kaso ang mga naaresto dahil sa prostitusyon. Suportado naman ito ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, isa nga sa mga laman ng panukalang batas na i-decriminalize ang prostitution ay ang pagbuo ng National Anti-Prostitution Council kung saan huhubog naman programang tutugon sa problema ng prostitusyon at sa mga tinatawag na prostituted person. At Jessica, kumbinsido nga ang DSWD na ang programang ito o ang panukalang batas na ito ang siyang susolusyon sa problemang matagal ng problema ng ating bansa. 19 na taong gulang pa lang ang babaeng itago natin sa pangalang Von nang mapasok siya sa prostitusyon. Dahil daw sa hirap ng buhay at sa kagustuhang buhayin ng kanyang anak, pumasok siya sa isang club sa Maynila. Nung una, pagsasayaw lang daw ang trabaho niya. Pero kalaunay pinilit na raw siyang sumama sa mga customer. Yung time po na, akala ko lang po dancer lang ako, ganyan. Tapos meron din po kasi mga guests na nag-offer na kung pumapayag daw po ba kami ng extra service, ganyan. Yung time naman po noon, parang nagdadalawang isip din po ako kasi nga po, kasi first time ko lang po pumasok. Nung tumagal na rin po, nasanay na rin po ako kasi kailangan ko talaga dahil. Kung si Von ang tatanungin, wala raw siyang sinisisi sa trabahong kinasadlakan niya. Pero sa ilang taon na raw niyang pagbibigay aliw, may mga nakasama na siyang babae at lalaking naloko at pinilit lang na pumasok sa prostitusyon. Hindi naman din niya kagustuhan yun. Kumbaga, napipilitan lang siya. Hindi na nila inisip yung biktima. Kumbaga, para bang inisip nila, mas inisip pa nila yung sarili nila na magkapera lang sila. Kaya natutuwa raw siya ng mabalita ang suportado ng DSWD ang isang panukalang batas na naglalayong i-decriminalize o yung pagpapahinto sa pagkasampa ng kaso sa mga taong naaresto dahil sa prostitusyon. Sa ilalim ng House Bill 1656, nakasaad dito na sinamang babae, lalaki o minor de edad na nasadlak sa prostitusyon kung saan ang kapalit ay nakinabang ang ibang tao sa pamamagitan ng pera o anumang uri ng kita ay ituturing na biktima at wala silang criminal liability o walang pananagutan sa batas. Sa halip, ang mga sasampahan ng kaukulang reklamo ay ang mga taong nasa likod o nagpasok sa isang tao sa prostitusyon kapalit ng pera o anumang may tuturing na kita. Ang DSWD sumulat na sa chairman ng Committee on Justice ng House of Representatives para ihayag ang kanilang suporta sa panukala. We are not for the legalization of prostitution kasi ibang konsepto yon, ibang usapan yon. Ang atin, kung sakali man na matagpuan sila sa ganung sitwasyon, ay hindi sila maparusahan kundi matulungan. Kapag naisabatas daw ang panukala, mas mapoprotektahan daw ang mga taong napupunta sa prostitusyon at mas matutulungan silang makapagbagong buhay. Layon kasi ng batas na magtulungan ng gobyerno at mga NGOs para mabigyan ng counseling at tulong gaya ng livelihood programs ang mga biktima sa pamamagitan ng edukasyong ibibigay nila. Dito sa Anti-Prostitution Bill, mas pinaiigting yung kooperasyon ng interagency kasi magkakaroon dito ng counsel. Pero habang hindi pa tiyak kung magiging batas ang panukalang ito, si Von umaasa raw na balang araw ay may iwan ng trabaho at tuluyang makapagbagong buhay. Jessica, sa ngayon walang datos ang DSWD kung gaano karaming Pilipino ang nasasadlak sa trabaho ng prostitusyon. Pero noong isang taon daw, simula Enero hanggang Setyembre ay umabot sa 69 na katao ang kanilang natulungan matapos ng masadlak sa prostitusyon. Jessica? Okay, ang kailangan lang klaruhin, JP, pag sinabing i-decriminalize, no, itong prostitution, ay hindi nangangahulugan yan na ililegalize ang prostitution. Parang medyo mahirap yata yun pag in terms of enforcement and punishment, di ba? Paano yun? Hindi nga magiging criminal offense yun, pero ano ba yun? In terms of yung legal implication at paano ba kaya ang mangyayari doon? Jessica, tinanong nga natin sa DSWD na since supported nila ang panukalang batas na ito, hindi ba ito maaaring maghikayat pa sa ilang tao na by choice, ito talaga yung pipiliing profesyon o trabaho? Sabi nila, hindi naman nila isinasantabi yung posibilidad na iyon. Pero Jessica, kapag naisapatas kasi ang House Bill na ito, ay ma-repeal o mababaliwala yung existing na batas sa ilalim ng Articles 202
2 at 341 ng Revised Penal Code na nag-uutos sa sampahan ng reklamo o yung pag-aresto agad at pagkulong doon sa mga babae man o lalaki na matapos halimbawa yung isang rape ay mas matutulungan sila. Paniwala ng DSWD, they are convinced na mas matutulungan yung mga taong ito na sa halip ikulong sila ay bigyan sila ng sapat na programa which is under daw ng bill na ito, Jessica. Okay, maraming salamat, JP Soriano.